Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. sa ating pakikinabang sa banal na iging, ating sariwain ang ating mga nagawang pagkakasala at hingi natin ito ng kapatawaran sa ating maawaing poon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patnubayan tayo sa ating pagkakasala at matnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, makundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon amo sa pagkakadupa ang sangkatauhang masubayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon: Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasusumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan.
Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatotoo kayo sa harapan nila at mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipatay. Kapumuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo mapupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel. Ay darating na ang Anak ng Tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga ginigiliw kong mga
kamanalig sa ebanghelyong ating napakinggan ay sinasabi ng Panginoon ang kanyang habilin o ang kanyang palatuntunin sa isang alagad o isang tinatawag nating lingkod, no? Yung mga lingkod sa hardin ng ating Panginoon, no? Workers in the vineyard of the Lord. Kung ano ang dapat na gawin at kung ano ang hindi dapat. Kaya yung kanyang instruction, kung minsan nakakatakot, very alarming. Kasi ang sabi niya na ang mga alagad niya ay dapat maging matalino. Kasing talino ng ahas. No, doon sa Hippocratic Oath ng mga doktor, yung kanilang simbolo, no, palatandaan, insignia, ay laging merong nakapulupot na ahas. Kasi sa ancient times, hanggang ngayon, ay sinasabi na ang wisdom o ang katalinuhan, no, ay ang karunungan ay nakikita sa isang ahas, no? Kaya bakit sinasabi na tayo maging matalino? Kasi dito sa ating mundo, merong manluloko at merong naluloko. Merong tinatawag nating nananamantala at merong pinagsasamantalahan. Kasi sabi natin, ang mundo natin, yan po ang battlefield, no, between sa kabutihan at kasamaan, no? Kaya sabi, yung talino, no, ay ito ay laging patungo sa kalooban ng Diyos. Ang katalinuhan ay hindi para mandaya. Hindi ang talino ay dahil pipigilan mo ang panagutin ang may sala. Yung nangurakot, yung kumuha ng kabangbayan, ay hindi ka dapat na maging dahilan o maging tulay ng para patahimikin ang accountability. No? Dapat ay panagutin mo yung tao, hindi mo pinagtatakpan. No? Baka nabayaran ka o kaya ikaw ay nagtamasa doon din sa pagwawaldas. No? Kaya maganda sabi, ang katalinuhan ginagamit lingkod sa kalooban ng Diyos. Ang layunin ay magkaroon ng katarungan, ng kapayapaan, no, ng katotohanan, ng pananagutan. No? Yan po ang talino. No, hindi po ginagamit ang talino, no, na para mandaya. No? Hindi po ginagamit ang karunungan para ay lalong kumalat pa ang kasamaan. No? Meron nga, kala mo napakatalino, ang galing-galing na magsalita, mag-quotation doon sa Biblia, pero ang puso ay puno ng kasamaan. Ang pag-iisip ay talagang taliwas, no, sa kabutihan at yung tinatawag nating yung righteousness, yung matuwid na pamumuhay. No? At sabi, maging tupa. Alam nyo, sa lahat ng mga hayop, ang tupa, yaan ang tinatawag natin the most meek and gentle. No, ginigilitan mo na, no, para ibenta na at gawing lamb chop. Pero hindi tumitili, hindi sumisigaw. Makita mo na lang lumuluha ang isang tupa. No? Ibig sabihin, kahit na mabangis ang ilang tao, balakid, laging tumututol,
no, not hospitable, no, unwelcoming, no, hindi tinatanggap ang mga lingkod ng Diyos, no, ay sasabihin natin, no, na ay gusto pa rin kahit na nilalabanan natin ang kasamaan at ang kamalian, ay tayo pa rin ay nagdadala ng kapayapaan. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, no, kung iuusigin ka, no, tumakbo ka, tumakas ka, no, no, wag kang yung parang siga-siga, no, lagi na lang matapang ako, no, pero sa sobrang katapangan, kuminsan ay nasasayang ang buhay. Di po sinasabi na tayo ay coward, no? Tayo ay takot, tayo yung tinatawag pwedeng mabuli, no? Pero sinasabi, merong tapang sa takdang panahon, no? Parang mga propeta, merong panahon na dapat manahimik at meron naman ding taon o panahon na dapat magsalita at lumaban, no? Kaya sinasabi ay tayo ay manatiling nananalig, may paninindigan, ipaglaban ang katotohanan at ang kabutihan. At sinasabi din tayo ay maging kalapati o ibon. Ibig sabihin, no, na tayo yung may kalinisang puso. Hindi nag-iisip na gumawa ng kasamaan sa kanyang kapwa, no, kundi laging iniisip, ano ba ang kabutihan para sa akin at para sa aking kapwa, no? Kaya maganda, no, tayong naglilingkod sa Panginoon, no, ay tayo magtiwala, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga, kung sa isang pamilya iba-iba ang pinaniniwalaan, pero tayo, no, dapat manatili tayong tapat sa Diyos. Merong iba, no, iba ang pananaw, hindi naniniwala sa Diyos natin, minumura pa nga ang Diyos natin, sinasabi pang estupido, no? Pero ang gawa ay punong-puno ng kasakiman. Pero sabi, manatili pa rin tayo na gumawa ng mabuti. Pero nagsasabi, ang sistema ng gobyerno, ang sistema sa karamihang organisasyon, pera-pera. Mandaya ka kasi ginagawa naman lahat. Maging dishonest ka kasi lahat naman gumagawa. Yan ang tukso ng diablo. Pero sabi ang isang alagad, mayroong paninindigan at malalim ang pananalig sa Diyos. Hindi madaling tuksohin kasi nagmamahal siya sa kanyang sinasambang Diyos. Sabi nga, kung tayo nag-iisa lang, kakaunti lang sa tamang advocacy, no? Ayan sabi, kahit 3, 2 magkasama na nagdarasal at gumagawa ng kabutihan, sabi ng Panginoon, nandiyan ako sa inyo. Yeah? Hindi kayo mapapahamak. Gagabayan kayo ng banal na Espiritu. Kung kayo ay isasakdal, no, magiging witness, testigo, no, huwag matakot na magsabi ng katotohanan. No? Kahit na masabi natin lahat nagsisinungaling, marami, no, nagpe-perjury. Pero sa alagad ng Panginoong Diyos ay hindi po tayo dapat magsinungaling. Ilabas natin ang katotohanan. No? Kaya nga mahalaga, no, sa ating himpapawid na Radio Veritas. Ang ibig sabihin ng Veritas ay
katotohanan. Ilabas ang katotohanan. Huwag tayong maging instrumento ng kasinungalingan. Kung tayo may takot sa Diyos, ay lagi nating gagawin kung anong tama, kung anong kabutihan, at kung ano ang totoo. Manatila tayong nakasandig sa Diyos at wala tayong takot dahil ang Diyos ay ating shield, no? Siya ang ating protection. Siya ang ating bato na tayo'y pagtatanggol. No? Kaya huwag matakot na maging alagad, tunay at tapat sa Diyos. Amen. May tiwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos. Halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamaliw. Ating itutugon, Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan, naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa, naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lubigin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhati.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinuko. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong inahihintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hinabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Tanan, Poong Yesus.
at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Tinataas namin ang aming mga pamisa at padasal, lalo na ng aming mga kapanalig at ang aming sponsors. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan, magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Bilang magkakapatid kay Kristo, ating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, aralan sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. at Tawain mo ang aming mga sala para ng pagpapatay namin sa nagkakasalat sa amin. at Huwag mo kaming ipahintulot itulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbati at kaya't mahangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to everlasting life. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan na tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at magpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na misa at ating dalhin ang kapayapaan ni Kristo sa ating komunidad. Salamat sa Diyos. Magsinawin kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba